Yan o. Pero nung una, iba yung paraan natin. Biyak-biyak po, pwede din yun. Kasi yun din gagawin natin. Pero kailangan talaga balatan. Lagay na tayo ng growth hormone. Kasi ito, malaking bagay kasi ito. Para mabilis mag-develop. Mabaho pala sir ga. May baho to. Na. Itong may nabalatan na. Yan. Babad mo na dyan, 10 minutes. Tsagaan lang natin, importante. Hindi natin mahawakan. Tingnan natin. Identify lang talaga natin yung taas. So, wag lang natin masyadong ilapit. Para hindi sila pag tumubo na. Hindi siya. So ito na mga kagre, ito na yung sinasabi ko mga kagre na umpisa na naman tayong gagawa ng binhi ng lakatan. So sa mga nagtatanong, marami kasing nagtatanong, paano ba tayo makapagtanim ng lakatan kahit malayo tayo dito sa Mindanao, sa ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. So ito mga kagre, ito na yung mga kagamitan natin. Mayroon na tayong growth hormone, mayroon na tayong Sunrox at saka mayroon tayong fungicide. So may kusot na rin tayo. Ayun. Yun yung gagawin natin mga kagre. Nagawa ko na to dati mga kagre sa Isabela. Ngayon kasi mga kaagri papuntang summer, so ibig sabihin mag-imbak tayo ng similya. So yun yung mga ginagawa natin. Pag papuntang summer, yung summer na yun, ang ginagawa natin focus sa paggawa ng similya. So ang gagawin natin ngayon, binhi ng lakatan, isang buong subwal, paano natin pararamihin. So ito, naglagay ako ng mga primary na harang para doon sa araw. And then ito, papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin. Kasi itong block na ito mga kaagri, kaya itong gumawa ng 5,000 o mahigit na binhi. Itong block lang na to. So gamit itong mga plastic, kutsilyo, plastic, ibabacuum natin. So sundan nyo itong mga kagre kung paano kasi stage by stage ko to para talaga makuha natin. So sa mga gustong magka-idea ng ganito, subukan po ninyo. Ito mga kagre, kailangan to. Ang gagawin natin dito, kusot to. Kusot ng rubber, guma. Mas mainam kasi yung guma kasi hindi masyado siyang acidic. So ito yung ano natin, parang banig niya. And then ang itatabo natin, ganun din. Pwede naman lupa, pero sa akin kasi nakasanayan ko ganito. So ito na yung pagkasunod-sunod niya mga kagre. At saka mahirap din itong gawin kasi kailangan mo talagang i-fix yung ating plastic. Ito kasi yung magiging vacuum niya. And then ito mamaya magiging flat. So pagkatapos niyan, naka-prepare na yan, doon na tayo sa ating subwal and then disinfect. So tuloy-tuloy ito mga kagre hanggang matapos natin, papakita natin sa inyo and then yung result after 3 weeks, a month. So panoorin yung video na ito mga kagre, tuloy-tuloy nyo at marami pa tayong gagawin kung paano. So nagbibigay lang naman tayo ng idea, nasa sa inyo yon kung gagayahan nyo o hindi. Pero sa akin, subok po na to. So ayan, tapos na yung bed natin, ganito na. Ito na yung mga subwal natin. Yan o. Pero nung una, iba yung paraan natin, biyak-biyak po, pwede din yun. Kasi yun din gagawin natin. Pero kailangan talaga balatan. Balatan talaga natin, pero talagang hapyaw lang yung balat, lalong-lalo na dito sa taas. So tiyagaan lang to mga kagre pagka ganitong, ayan, ganito na. Importante mga kagre ha, yung present ng sakit wala tayong makikita. Kaya totally, tanggal lang yung balat. Ganito na yung magiging itsura niya. Ito na yung ulo. So, siguraduhin lang natin na hindi tutubo rito. Yung masagad natin siya. So lagyan natin ng palatandaan na ito yung ulo para hindi tayo mahirapan paghilira mamaya. So ito lahat yan. And then yung lahat ilalagay natin. So ganyan, dami pang subwal namin doon na kinuha doon sa aming plantation. So ganun ang gamit ng subwal. Itong subwal na to mga kagre, kung suswertehin, kaya 5K yan magawa natin na binhi. Kung suswertehin, kasi hindi naman natin alam yung climate change.
Pero pipilitin natin talaga. And then mamaya mix tayo ng growth hormone, disinfect tayo ng Sunrox at saka yung fungicide para yung mga present na nandito ma-maximize na natin. So abangan natin itong mga kaagre. So ito na mga kaagre, tubig. Lagay na tayo ng growth hormone. Kasi ito malaking bagay kasi ito para mabilis mag-develop. So 3 takip na lagay ko rito sa kalahating drum. Tapos Sunrox, malaking bagay din to Sunrox. Tansya lang, okay naman. Importante maka-disinfect ka. And then siyempre dati ginagamit natin, ngayon manggusib naman tayo. So kahit anong fungicide pwede natin, pero kailangan yung mag-glove pagka hindi kayo sanay. Kami nasanayan na namin to, pero nga muna nakasanayan na namin to, ingat lang talaga, dapat naka-glove kayo. Tansyahan lang din. Yan, ingat pag ganito kasi fungicide yan. Kita mo. Mabaho pala sir ga. May baho to. So, pag hindi ka sanay nito, Mas mabaho siya kaysa sa Daitin. oh. Lagyan natin ng konti pang growth hormone. Kasi saglit lang yung babad natin, 4 na ilagay natin. Ganito yung nakukulangan na. Hindi nitong mga nagawa na, itong may nabalatan na, yan. Babad mo na dyan, 10 minutes. 10 minutes pataas. Hindi sa'yo. Tapos natin ibabad yan. Pile na natin din. Pag napuno yan, sarado na natin. After 3 weeks, 1 month, ikita ko sa inyo yung resulta. Ito, marami na tayong nababad. So, wala tayong gloves. Tsagaan lang natin, importante. Hindi natin mahawakan. Okay, papile na natin dyan. File natin. Identify lang talaga natin yung taas. So wag lang natin masyadong ilapit para hindi sila pag tumubo na hindi siya mag-abot. Tiyaga lang talaga mga kaagre pagka ganitong trabaho. Tiyagaan. Ilagay yung maliliit. Sayang yung space. Dapat wala siyang basyo. Hanggang mapuno to, saka natin to itabon. For 3 weeks. Pero mayroon pa tayong mga gagawin rito, yung pagdidilig, mayroon ding pagdidilig. So monitor natin yung kanyang moisture sa loob, kung kailangan bang magdilig o hindi. Ito maliliit dito, lagay sa gilid para magamit yung space. Ito yung sinasabi ko, kailangan natin ng pawis, pagod. Kung gugustuhin natin, kaya natin. So may 10 subual ka, may 50 na subual ka, pwede mo itong gawin. So gawa ka lang ng maliliit na ganito, and then vacuum. At tuturo natin yan. Tingnan muna natin yung resulta bago nyo gawin.
So depende na sa inyo kung gawin nyo hindi. Sa amin lang kasi binabahagi namin. Kasi ngayon talaga mag-iimbak tayo ng maraming binhi. Kasi balak natin sa sunod mag-expand pa tayo ng mga plantation. So sobrang laking tipid. Sarili mong subwal, sarili mong binhi. So doon pa lang panalo ka na. So sabay na natin tabon kasi isprehan pa natin yan mamaya. Isprehan pa natin ulit yung pang final spray. Pag napuno na yan saka tayo mag tabon. So let's go. So yun mga kaagri, at mahabang balatan pa to. Yan, ginagawa nila. So pagkatapos dito mga kaagri, saka natin to itatabon, papunuin muna natin. So abangan natin to mga kaagri kung ano yung resulta. Papakita ko niya after 3 weeks or every week. Monitor ko to, update ko sa inyo. Yun mga kaagri, ang pagsasaka mga kaagri, kung gugustuhin natin, kung pwede. Huwag ka lang ayaw. Maraming failure tayong pinagdadaanan, pero di tayo umayaw. So yun ang tunay na farmers. Walang mali sa farming, mayroon lang magandang paraan. Magandang araw, mabuhay tayo mga farmers.